Ano nga ba ang sekreto ng Insui ni Dylan Mikagami ng Flame of Recca? Pag-uusapan natin yan sa video ito. Si Dylan Mikagami ay isang mahusay na mandirigma. Siya ay may estratehiya at mahusay na nasusuri ang kanyang mga kalaban. Siya ang nag-iisang nabubuhay na master ng Yomonken na teknik na espada, isang napakalakas na estilo na ginagamit kasabay ang kanyang elemental na sandata, ang espada ng tubig na tinatawag na Insui. Sa normal nitong anyo, ito ay mukhang isang maliit na hilt ng espada, ngunit kapag isnausaw sa tubig, ito ay sumisip-sip ng tubig at lumalaki upang mag-isang mahabang talim na espada. Ang Insui ay maaaring gamitin ng lahat ng katangian ng tubig, kabilang din ang yelo. Narito ang ilang impormasyon kung gaano kalakas ang Insui. Ang Insui ay pangunahing nauugnay sa tubig, ay madalas na tinatawag na water sword na nagtatampok ng mga kakayahan nito na nauugnay sa elemento ng tubig. Ang Insui ay may kakayahang baguhin ang pisikal na estado nito at ang tubig na nasa loob nito. Sa dormant form nito, ito ay isang hilt na may iyas. Pag inactivate ang tubig, ay dumadaloy mula sa hilt at nagiging solidong talim. Ang isa sa mga kakayahan ng Insui ay ang liquid transformation. Isa sa mga pangunahing lakas ng Insui ay ang kakayahan nitong magpalit-palit sa pagitan ng likido at solidong estado. Ito ay nagbibigay ng labis na versatility sa labanan na nagpapahintulot kay Mikagami na mag-adapt ng kanyang estilo ng pakikipaglaban. Pangalawa, ang shape manipulation. Ang tubig na bumubuo sa talim ng Insui ay maaaring baguhin sa iba't ibang anyo. Ang kakayahan nito ay nagbibigay kay Mikagami na kakayang lumika ng iba't ibang forma tulad ng whips, shields at maging mga projectiles na nag-aalok ng malawak na hanay ng opsyon para sa opensa at depensa. Pangatlo, ang freezing capability. Maaaring i-freeze ni Mikagami ang tubig sa Insui upang makagawa ng matigas at matalim na espada. Ang frozen state na ito ay nagpapalakas ng kakayahan ng espada na mag-cut at tumibay na ginagawang posible na maghiwa ng matitibay na materyales. At ang pang-apat, ang water control. Higit pa sa talim, maaaring kontrolin ni Mikagami ang tubig sa kanyang paligid sa ilang antas. Ito ang nagpapahintulot sa kanya na pahabain ng kanyang mga atake at kontrolin ang battlefield sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga pinagmulan ng tubig. Ang mga aplikasyon sa labanan nito ay ang versatility sa labanan. Kaya ang magpalit-palit sa pagitan ng solid at likidong estado ay nagpapahintulot kay Mikagami na guluhin at ma-outmaneuver ang mga kalaban. Maaari siyang lumika ng mga hindi inaasahang atake o depensa sa mabilisang pagbabago ng anyo ng Insui. Pangalawa, ang enhanced defense. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga water barriers o shields, maaaring harangin o ipagtanggol ni Mikagami ang mga atake. Ang freezing capability ay maaari ring lumikha ng mas matibay na struktura para sa espada. Pangatlo, ang precision attacks. Ang kakayahan ng Insui na bumuo ng matalim at eksaktong mga talim ay ginawa itong deal para sa pinpoint strikes. Ang kahusayan ni Mikagami sa swordsmanship ay pinalalakas ng precision at flexibility ng Insui na nagbibigay ng lethal accuracy. At ang pang-apat, ang aerial combat. Maaaring gamitin ni Mikagami ang pagmamanipula ng tubig upang umatake mula sa iba't ibang anggulo, kasama na ang mga mula sa itaas o ibaba na nagdaragdag ng 3-dimensional na aspeto sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Ang mga pagpapahusay mula sa kakayahan ni Mikagami. Una, ang swordsmanship. Si Mikagami ay isang mahusay na swordsman at ang kanyang mastery sa Insui ay nagpapares sa kanyang teknika. Ang kanyang kakayahan na gamitin ang espada ng epektibo ay napakalakas sa inherent strengths ng sandata. Pangalawa, ang strategic use. Ang talino at taktikal na pag-iisip ni Mikagami ay nagpapaintulot sa kanya na gamitin ang Insui sa malikhaing strategic na paraan. Maaari niyang samantalahin ang kapaligiran at ang kahinaan ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng mga planadong galaw. Ang pangatlo, ang training at karanasan. Sa paglipas ng panahon, pinino ni Mikagami ang kanyang kontrol sa Insui. Ang kanyang karanasan sa mga laban ay nagpapahusay sa kanyang kakayahan gamitin ang Insui sa pinakamataas na potensyal. Ito naman ang mga limitasyon at kahinaan ng Insui. Una, ang dependence sa tubig. Kapangyarihan ng Insui ay nakasalalay sa pagkakaroon ng tubig. Sa mga sobrang tuyong kapaligiran, maaaring mabawasan ang bisa nito. Pangalawa, ang energy drain. Ang pagmamanipula ng Insui at paggamit ng advanced na techniques nito ay maaaring makapagpahina ng enerhiya ni Mikagami na naglilimita ng pinakamakapangyarihan nitong mga anyo at atake. Pangatlo, ang vulnerability sa freezing.
Bagaman maaaring i-freeze ni Mikagami ang tubig na Insui upang makagawa ng solidong talim, ang mga panlabas na pag-atake ng pagyayelo o sobrang lamig ay maaaring makagambala sa kanyang kontrol sa sandata. Sa konklusyon, ang Insui ni Dylan Mikagami sa Flame of Recca ay isang makapangyarihang sandata na kinikilala sa adaptability, elemental na pagmamanipula at husay ng mga gumagamit sa swordsmanship. Ang kakayahan nitong magpalit-palit sa pagitan ng likido at solidong anyo kasama ang kapasidad para sa mga atake at depensa na batay sa tubig ay nagiging dahilan kung bakit ito isang malakas na kasangkapan sa labanan. Gayunpaman ang pag-asa nito sa mga pinagmumulan ng tubig at ang enerhiya na kinakailangan upang gamitin ito ay may mga limitasyon na dapat isaalang-alang. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.